Hi guys! Naranasan niyo na ba kung minsan na sumasakit ang anit nyo or ang scalp nyo? So sa video na to, tatalakay natin ang mga posibleng dahilan at mga solusyon para dito. So stay tuned, panoorin nyo ang buong video. First, pag-usapan natin ang oily hair. Bakit sumasakit ang scalp kapag oily ang hair? So, merong tinatawag na sebum overload. Ito ay nagdudulot ng scalp pain, yung pakiramdam na mahapdi, makate, o masakit kahit galawin lang ang buhok. Ito ay dahil sa matinding inflammation at pagdami ng bacteria or yeast. Kapag sobrang oily ang anit, na-irritate ang mga nerve ending sa paligid ng ating mga hair follicles. So, narito ang mga dahilan kung bakit ito sumasakit. So, Malassezia overgrowth. Ang yeast na ito ay nabubuhay sa sebum. Kapag dumami sila, naglalabas sila ng mga fatty acids na nakaka-irritate sa balat. Kaya nagkakaroon ng seborrheic dermatitis na nagdudulot ng hapdi o pangangati sa scalp. So, pwede rin tayong mag-develop ng folliculitis. Ang sobrang langis at dead skin cells ay bumabara sa pores ng ating hair follicle. So, kapag na-infect ang hair follicles, nagiging sanhi ito ng folliculitis, kung saan nagkakaroon ng masakit na bumps or parang tigyawat sa anit. And we also have oxidized sebum. So, kapag ang sebum or ang oil ay nanatili sa anit ng matagal, nag-oxidize ito at ang panis na langis na ito ay nagiging toxic sa skin barrier na nagresulta sa pamamaga ng scalp. Kaya sumasakit din ang scalp kapag sobrang tagal na hindi tayo naliligo at very oily ang hair. Meron ding tinatawag na nerve sensitivity. Dahil sa inflammation, nagiging hypersensitive ang mga nerves sa anit. So, kaya simpleng suklay lang o pagtali ng buhok, parang sumasakit ang ugat ng buhok mo. So, that can also cause scalp pain. And we also have called the dirty hair bun. So, ano itong dirty hair bun? So, minsan kapag oily ang ating hair, ano ang ginagawa natin? So, minsan tinatali natin ng sobrang higpit or para itago ang grease or ang oil. So, yung tension na yun, lalong nagpapasakit sa scalp ng nerves natin. So, iwasan din na itali ang buhok ng napakahigpit dahil pwede rin yun cause ng scalp pain or pananakit ng anit. Pero sandali lang, bakit minsan kahit naka-shampoo naman, hindi naman oily ang hair, bakit pwede rin itong magpasakit or mag-cause ng sakit ng scalp or anit? So if may issues sa oily scalp, may issues din sa very dry scalp. So, pwede kasing ma-strip ng natural oils ang scalp natin. So, kapag masyadong matapang ang shampoo o sobrang dalas mag-wash, nawawala ang protective barrier ng scalp. So, ang resulta, nagiging tight ito. So, konting movement or konting suklay, kung minsan, parang masakit na yung scalp or pag in-rest mo, medyo masakit yung scalp. So, meron din minsan na mga micro cracks, yung parang balat din natin sa labi na kapag natutuyo, pag nag-move tayo, pwede siyang mag-crack. So, ang dry scalp ay nagkakaroon ng micro cracks na sensitive sa hangin, sa init, at kahit sa pagsusuklay. And, pwede rin na mag-build up ang mga products. So, product build up. Minsan, hindi oil ang problema, kundi ang mga hair products. Katulad ng mga dry shampoo at hairspray.
So, na hindi nababanlawan ng maayos. So, nagbabara sila sa mga pores sa anit. Pwede rin sila mag-cause ng tenderness sa anit or pananakit ng anit or scalp. So, ngayon guys, ito ang mga tips or quick fixes na pwede natin gawin para maiwasan ang pananakit ng ating mga anit or ng ating scalp. So, don't skip wash day for too long. So, hanggat maaari, every other day o depende sa activity level nyo, kailangan i-wash niyo yung hair nyo. So, double cleanse. You can double cleanse your hair. So, kung feeling mo na sobrang oily, mag-shampoo ng 2 beses. So, focus sa scalp, hindi sa ends ng hair. At scalp massage. So, use your fingertips para i-massage ang scalp habang nagsha-shampoo para tumulong sa blood circulation at saka para rin na matanggal yung mga nagbi-build up na mga dirt at oil sa ating scalp. So, iwasan din ang sobrang higpit na tali. Hayaan nyo muna huminga ang buhok nyo. Yan ang mga tips natin para maiwasan ang scalp pain or pananakit ng anit. Na minsan hindi naman siya gaanong masakit pero very bothersome talaga. At saka kung minsan kung ano-ano na rin yung maiisip mo kung bakit sumasakit yung ulo mo, minsan mag-iisip ka na baka meron ka ng mga tumor or ganun. Yun pala oil lang na oily scalp lang dahil sa oily hair. So guys, kung naka-experience din kayo ng pananakit ng scalp or ng anit, you can comment here down below and share your experience. So don't forget to subscribe on my channel. Don't forget to click the bell button and don't forget to like the video. So see you sa next naman natin na mga videos.